Ngayon ho, nasa sa inyo kung kayo ay makikinig sa hamon namin sa inyo na gaya ng sinasabi natin, kung meron pa kayong pagmamalasakit sa mga kababayan ho ninyo, sapagkat hindi naman kayo nakakakita ng kanilang tunay na sitwasyon sapagkat kayo ay nandyan ho sa mga opisina ninyong naka-aircon, sa mga bahay ninyo. Hindi katulad ng nakikita ninyo sa labas. No? Patindi na hong krisis sa bansa natin. Ito pa. Meron nga hong nangyaring pagpupulong ho dyan. Nagpulong ho dyan, gumastos pa ng gumastos ng 8.7 billion ba yun? Para lang ho ay pulungin ho yung mga barangay chairman. Para lang ho yung alam na ang agenda. Gaya ng sinabi ho ni Senador Amy Marcos, na wala ng eleksyon sa 2028, 2031 na. Lalawig na ang panunungkulan ng presidente, senador at mga congressman. Kawawang mga Pilipino. Ginagawa ho ninyong gatasan tong mga ito kapag election talaga namang eto ngayon nanganganib na. Meron na lamang tayong 15 minutos ang natitira para tayo ay magpaalam na. Pahapiyawan ho natin yung impeachment versus Vice President Sara Duterte. Etong impeachment na ito mga kaibigan, hindi na naman ho ito pangkaraniwang mga mamamayan nagsusulong dito. Ginagamit ho yung taong bayan ng mga makakaliwang grupo sapagkat yung mga makakaliwang grupo, ito ho yung nag-i-initiate dito pero meron ho talaga yung nangunguna. Kumbaga meron hong leader. Pag sinabi ng leader, sige, sampahan ninyo yan ng sari-saring kaso. Kaganyan sa impeachment, sige. Gawin nyo lahat ng, gawin nyo ang dapat na gawin para mapalayas natin yan. Hindi natin magiging sagabal sa atin yan sa susunod. Kaya dapat tapyasin natin lahat yan, pati mga kaalyado niyan. Sino ho ba talaga nag-i-endorse niyan? Sino ba talaga ang nagtulak ho niyan? Meron ho nagsasabi, yun ho yung isang political strategist ho, yan ho iginagalang din ho. Iginagalang ho yan dito ng mga media, yung mga kolumnista. Itong si Ginoong Lito Banayo, yan ho political strategist, si Sir Lito Banayo, na yung ginagawang pagpapatuloy ng impeachment proceedings na yan, sapagkat itong nangyayari dito sa kasaysayan ng ating bansa, sa kasalukuyang administrasyon, at yung kanyang mga kaalyado ho dito ay talagang masidhiyo ang pagtutulak. Itinutulak talaga ho nila, pinupustro talaga nila, pinupush yung impeachment case laban ho dito sa ating ikalawang Pangulo. Ito nga ho, ang sabi nga ho dito ni dating anak kalasugan Representative Mike Defensor, tayo silent martial na ho sapagkat lahat ho ng mga kalaban ng gobyerno pag hindi ka nakuha sa usapan di sa ombudsman, lalong-lalo na ho yung mga kaalyado ni BP Sara, Senador Bongo, sino pa, Chis Escudero, Jingo Estrada, yan ho tinatawag nilang vulnerable, kaya nga ho talagang isinusulong ho nila itong impeachment na ito
ay yung ano pala dyan sa Senado, para ikang mabawi naman yung yung liderato, bubugbugin na ng bubugbugin itong, ang pagkakalam ko dito, 5 yata ang talagang target dito ang target dito ng 11 magkakasama, magkakabalahibo ng mga senador na gustong agawin muli ang pamumuno nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. Vulnerable, tatlo nang binanggit ko. At inaasahan pa nila, meron pang 2 babae pati sa panglalaki ng kanilang gustong matimbog. Gusto nilang isama, makalawit para makuha nila yung majority. Yung majority ang gusto nilang makuha, kaya gusto nila talagang itong bubugbugin nila sa kaso, sapagkat gusto nga ng ombudsman ito ma-freeze na yung ari-arian nitong kayamahan na ni Chis Escudero o Chess, para ika nga lumipat ka sa kabila. Si Jinggoy may kakasuhan din. Ito si Senador Bongo, naman yan, si ICC na naman yan. Kakasuhan din yan. Maglalabas na naman yan ng warrant of arrest. Dala-dala naman yan ni Senador Trill. Ni Senador Trill, magdadala naman ng warrant of arrest galing sa ICC. Yan isi-serve naman kay Senador Bongo. Andyan ho yung DOJ. Andyan ho yung NBI. Andyan ho Ombudsman. Yan magkakasama ho yan. Pag sinabi ni Boss Amo, sige, i-serve na yan kay Bongo. Kalad ka rin na yan sa dahig. Handa na yun doon sa Villamor Airbase yung sasakyan. Ipalipad na yan. Samantalang itong dalawa, si Senador Loren at saka si Senador Camille, at yung si Senador Loren at Camille, kasama ho si Senador Mark Villar. May mga kaso-kaso na naman yung uungkatin. May kasong uungkatin sa inyo. Kaya talagang bubugbugin kayo ng bubugbugin ng administrasyong ito para kayo ay lumipat dito sa 11 na ika nga ay umiikot ng puwit kapag ito hindi ho nagkaroon ng pagbabago diyan sa Senado, sapagkat minamadali ni Senadora Pia Cayetano na ika nga ay bulat-latin na yung flood control. Maraming mga senador diyan, yung mga tumanggap ng maleta diyan sa Baclaran, at yung nakita doon sa helicopter ba yon na may karga ding maleta, nandoon, nakuhanan kayo ng picture. Diyan ho sa aeroplano. Ano ba yon? At saka yung pinagdalhan ng mga maletang pera. Ay nako. Yung mga 65 ba yon sinabi ni Ombudsman? Yan ang bubuligligin. Kaya umiikot na. Kayong iba nga hindi nakakapagtrabaho ng maayos dahil nga sa natatakot na sila na baka ito pag ito ay umarangkada ng Blue Ribbon Committee ng magkapatid na ito at ito ay nasimulan na, baka hindi nyo na maawat yan. Gagawa na kayo ng ibang eksena para bawiin nga yan at pagtakpan nyo naman ang dapat ninyong pagtakpan hanggang mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa. Pagtatakpan ninyo yan sapagkat uutusan na naman kayo. Gawa kayo na ibang issue. Baka gumawa kayo ba ibang mapa para palabis naman dyan sa Scarborough na naman tayo. Nagkaburo-buro talaga yung mga issue dyan sa ating na dapat na matapos. Hanggang ngayon walang katapusan. Well, pansamantala ho tayong magpapaalam na sapagkat kakapusin na ho tayo sa oras. Meron na lamang tayong 10 minuto para ho tayo magpaalam. Pero paalala ho sa ating mga kababayan na nagmamahal sa kanilang pamilya at maging sa kanyang sarili, ang isa ho sa pinaka mapanganib. Bagaman ito ho ay hindi instant. Ito ay unti-unti ho ninyong mararamdaman kapag ho kayo nagkasakit ng dahil sa paninigarilyo.
Sisirain ho yung inyong yung daluyan ng dugo ng inyong mga katawan. Magkakaroon ho kayo ng sakit sa puso. Ang tinatawag ho nga dyan ay yung chronic obstructive pulmonary disease. Yan, sakit sa puso, yung cancer ho na dinudulot ng sigarilyo. Hindi ho yung kumbaga unti-unti ho kayong papatayin ho niyang paninigarilyo ho ninyo. Ay dadapuan kayo ng iba't ibang sakit. Pagka kayo ay dinapuan ng sakit, punta kayo ng ospital. Kapagamot kayo. Ay sino na perwisyo? Di pamilya nyo. Bumibili kayo ng sigarilyo para kayo magkasakit. Ibig sabihin, bumili kayo ng sakit. Nasa sa inyo, ay hindi ho namin kayo pinagbabawalan, pinagpapaala lang po ang sa amin. Ang aming maitutulong sa inyo, hindi po kami nag-uutos. At hindi rin kami galit sa mga tobacco manufacturer. Ayan naman ho, may regulasyon ho dyan ang ating batas. Kaya ho sila nakapag-ninegosyo ho niyan. Kaya ho, ang aming payo sa mga kababayan natin, sapagkat marami naman talagang hindi marunong sumunod sa batas, huwag na nating banggitin yung nakaupo sa ating mga opisina at maging sa pamahalaan. Maraming matitigas ulo dyan, alam ng bawal, nakaw pa rin ang nakaw. Baluktot pa rin ang batas, kahit na meron ng malinaw na batas, babaluktutin ninyo. Gayun din ho dito sa mga mahihirap nating kababayan. Lalong-lalo na sa mga slum areas. Dami na ninigarilyo ho dyan. Bagaman nakakaintindi ho yan kung ano ibig sabihin ng smoking is dangerous to your health, hindi ho nila naiintindihan ho yun. Sige pa rin. Kaya ang amin ho, paalala lamang, hindi ho kami nag-aatas sapagkat hindi naman kami nagbibigay sa inyo ng ayuda para kayo, pag kayo nagkasakit o kayo nagkaroon ng stroke, kami ho ay tutulong sa inyo. Hindi ho. Ang tulong ho namin ay paalala lang. Well, ang ganyan lang muna. Tayo muna ibabati sa mga kababayan ho natin. Kahapon ho ay tumanggap ng award ho yung ating isang kababayan ho, si Binibining Josephine Macapagal ho, dyan ho sa Ortigas ho. Tumanggap po yun ng award. At babalik na rin ho yan sa Anaheim, sa California. At yung aking pamangkin, si Nor Arbis, yun ang kasama niya, pinaka-guide niya ho dito. Diyan ho sila kahapon, diyan ho sa Ortigas Avenue, sa Metrotel. At good luck, Madam Josephine Macapagal ng Anaheim, California. At sina Madam Farah Gagarani sa Canada, maging itong pinsan ko naman si Pian Amir, Windilyn Reyes at Lourdes Sadicon. Yan ho, pawang mga taga-US po yan. Maging yung pinsan ko, si Noemi Ramiro, na meron nung anak na 2 militar dyan sa US, isang pilot, Philippine Air Force, at isang Army naman. At itong yung aking advisor sa Bukidnon National School of Home and Industry, sina Ma'am Yvonne Catli, Ma'am Rose Kalikaran, Sir Hel Magbanwa, at Sir Autin at Permalino. At sa ating mga batchmate, si Ma'am Suderly Permalino, Engineer Jimmy Apostol, Espiridion Ligayada, Danilo Lagahit, at Atanasio Briones, si Miriam Barbosa, Merilo Octaviano, si Nitz Calulo, si Luz Mainit, Catherine Hamis, ang mag-asawang Paterno at Sinaida Gahonira. At dyan naman ho sa aming lugar, dyan naman sa Sibuyan Romblon, ang aming pong municipal mayor dyan sa Kaydukan, Sibuyan Romblon, ay si Mayor Greg Ramos, at San Fernando, Sibuyan Romblon Municipal Mayor Nanding Marin, at sa magdiwang Mayor Noel Joseph Marin Machon. At siyempre sa aming gobernador, Trina Permalo Pavic, at Congressman Budoy Madrona, ang Lone District ng Romblon, mga kaibigan. At
At yung barangay captain po namin diyan ho sa Danao, Kahijukan, Romblon, si barangay captain Greg Villanueva. Sa kanyang mga kagawad, si Kagawad Aditya Marasigan, Raymond Galindo, Arnel Rotone, Henry Regala, Roger Ragot, Gile Babaw. Ang secretary naman dyan, barangay secretary Evelyn Formanes, ang treasurer Nerissa Maron, at ang bookkeeper naman si Ma'am Vanessa Mesa. At maraming salamat ho sa ating mga, nakikinig ho si Bayani, ha? Sir, Bayani Agbayani. Ay, nako. Oy, sina yung taga CHPG, Highway Patrol Group, si Sir Normario Ramiro, si Isidro Ramiro ho, yung mga dating pulis, at saka si Mandy Ramiro Salcedo, no. Yan, active pa pong pulis yan. Maraming salamat ho sa mga kababayan ko, maging sa mga taga-Palawan, at sa lahat ng mga human being sa buong universe. Bukas na muli ho, antabayanan ang isyong pandipunan. Balita at komentaryo dito ho sa Bigwas News Philippines ho. Sa ngalan ho ng ating mga magigiping na mga nakasama sa ating palatuntunan, sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa ating station manager, Ron Dade Abile, at sa ating program director, Sir Jeff Balahonda, at siyempre sa ating station general manager, Naomi Cascara. Ang inyo pong nakasama sa loob ng isang oras na pagtatanghal, walang iba, yours truly, Son Robert Ramiro. Mas lalakasan ko pa tong sigaw.